Sa nakaraang chapter ay hindi nga nakatuloy si Rise sa tagpuan nila ni Denji. Ngayong chapter 53 ay may pamagat na In a Dream kung saan napapanaginipan pa rin ni Denji ang pintuan na hindi niya po pwedeng buksan. Pero again, bago ko simulan ng video, this is Mr. Diamond Anime, ang inyong Tagalog source ng Chainsaw Man. So without further ado, simulan natin ang video. Nagsimula nga ang chapter na to kung saan napapanaginipan pa rin ni Denji ang isang pintuan na hindi hinahayaan ni Pochita na mabuksan. At bigla na namang nagising si Denji sa parte kung saan sinasabi ni Pochita na huwag niya tong bubuksan. Pero si Miyawi ang naging dahilan kung bakit siya nagising at napunta na nga ang Pob kay Power kung saan nagrereklamo siya kay Miyawi dahil si Denji ang tinatabihan ni Miyawi sa pagtulog kahit na nakabalik na siya sa kanilang bahay. At ang ugaling pagtataksil ay isang trait daw ng mga tao. Mapapansin nga tinititigan ni Denji ang kopi at natutulala nga ito dahil ang kopi ay isang alaala na nagpapaalala sa kanya kay Rise. Ang puso niya nga raw ay nahulog na para kay Rise at baka daw hindi na siya makaramdam pa ng saya at kaligayahan buong buhay niya. Pero biglangan dumating si Makima at niyaya ang tatlo na pumunta sa Enoshima dahil sa sobrang busy niya noong mga nakarang araw at gagamitin niya nga ang kanyang paid time off para makapag-enjoy. At tuwang-tuwa nga dito si Denji na halos kanina ay iniisip niya na hindi na siya makakaramdam pa ng kaligayahan. Pero si Makima lang pala ang katapat niya. At kung gaano kasaya si Denji ay mukhang kabaliktaran yon ni Power dahil hindi nga naging masaya si Power sa pag-aya ni Makima sa kanila at sinabi niya pa kay Makima na merong urgent meeting siya sa araw na yon pero hindi pa nga daw nakakapag-decide ng araw kung kailan sila pupunta. Kinausap ni Makima si Hayakawa na sasabayan daw ni Makima ang schedule ni Hayakawa para malaman kung kailan ang araw na magkakaroon si Hayakawa ng day off pero hindi pa nga gumagamit si Hayakawa ng paid time off kaya kahit anong oras ay pwede siya. At nagsalita naman dito si Denji na isang dream come true nga daw ang trip kasama si Makima at mapapasama nga ang trip nila sa kanyang top 10 list reason kung bakit masayang buhay. Nang bigla namang may nagbukas ng pintuan at sa sumunod na pahina ay makikita nga natin ang mga public safety officer na lumalapit kay Makima at meron nga itong sinasabi kay Makima habang nakatingin kay Denji at nagtataka nga dito si Power nang bigla namang naging seryoso ang mukha ni Makima at sinabing merong malaking problema. Binuksan nga nila ang TV at ang laman ng balita ay ang Chainsaw Devil na si Denji at ang headline ay kung isa raw ba itong kalaban o kakampi at ang Chainsaw Devil raw na ito ay nakasuot ng uniform ng public safety personnel at kinakalaban ng mga devil na nagpapakita sa mga syudad. Ipinaliwanag nga ni Makima na pinipigilan niya ang mga ganitong klase ng balita gamit ang public safety pero ngayon nga daw ay masyadong malaki ang pinsala sa mga nangyaring laban at hindi niya na nagawang pigilan ng mga TV network. Napanood nga ni Power si Denji sa train kung saan kinakalaban ni Denji si Katana Man. Sinabi naman ni Denji na masaya nga daw sa pakiramdam na napapanood ang kanyang sarili sa TV. Dito nga ay seryoso ang itsura ng mga public safety officer dahil sa pangyayari at nagawa daw pala ng Bam Devil ang kanyang trabaho. At dahil nga sa news report na to ay nalaman ng buong mundo na ang Chainsaw Devil / Denji ay nasa Japan at ang Amerika at China ay gugustuhin na nasa kanila si Denji dahil ang katulad ni Denji na isang hybrid na hindi katulad ng Devil or Fiends ay isang malaking asset para sa kanila. Tinanong nga ni Hayakawa na ang Bam Devil ay isang Soviet assassin kaya bakit daw nila papalaki ng competition para kay Denji. Ipinaliwanag naman ni Makima na wala daw pake ang Soviet Union kung sino makakakuha kay Denji basta raw hindi si Makima ang nagpo-possess kay Denji. Nag-uusap nga dito si Power at Denji at tinanong ni Denji kung isang isla ba ang Enoshima. Sinabi naman ni Power na as a matter of fact nga daw ang summer home niya ay matatagpuan sa Enoshima at ang dalawang ito ay hindi pa din magawang maintindihan ang problema. Kaya sinabi ni Makima na ang trip papuntang Enoshima ay ipagpapaliban muna at ikinagulat nga ni Denji. Dagdag pa dito ni Makima na tawagan na daw si Kusakabe at Tamaki mula sa Miyagi Public Safety Division 2 at si Subaru na mula naman sa Kyoto Public Safety Division 1 at kuwain daw si Hirofumi mula sa civilian sector. At tuwang-tuwa nga dito si Power na napospon ng kanilang trip sa Enoshima. Nakabaliktaran naman ang nararamdaman ni Denji at bago tuluyang makalis si Makima
Mishima ay sinabi niya kay Denji na sa mga paparating na araw, ang mga assassin all over the world ay pupunta para lamang mapatay si Denji at hindi na niya nga nagawa makaimik pa dito. Sa sumunod na panel ay may kita nating naglalakad sila papuntang public safety at sinabi nga ni Makima kay Hayakawa na tuloy pa din ang operation para sa Gun Devil at isasama niya nga si Aki sa operation na yon. Kaya subukan daw ni Hayakawang hindi mamatay ngayon dahil kakailanganin nila ang lakas ni Hayakawa. Dito nga ay may naaalala si Hayakawa at yun nga ay ang pag-uusap nila ni Angel Devil kung saan pinaliwanag ni Angel Devil na ang mga devil daw ay hindi namamatay. Dahil kahit mamatay ang isang devil at maging abo ito, hanggat merong mga taong natatakot sa pangalan nila ay magre-resurrect lang uli ito sa panibagong form. Dahil lang devil na namatay sa mundo ng tao ay muling mabubuhay sa impyerno at hindi niya alam kung totoo ba talaga na ang mga devil na namamatay sa impyerno ay muling nabubuhay sa mundo ng mga tao. Kaya ang mga devil ay merong endless cycle ng death at rebirth. At tinanong nga ni Hayakawa na bakit hindi naaalala ni Angel Devil ang hell at sinagot lang ito ni Angel na kung nagagawa bang maalala ni Hayakawa noong siya ay nasa sinapupunan pa lang ng kanyang magulang at ano naman daw ang point niya doon. Sinabi naman ni Angel na huwag daw ikakalat ang impormasyon na sasabihin niya dahil tinanong nga daw ni Angel Devil ang ibang special division at lahat daw sila ay walang naaalala sa hell pero meron silang naaalalang tunog bago sila mamatay sa impyerno at yun nga daw ang nakapagtataka dahil lahat ng member ng special division ay naaalala ang parehas na tunog. Kaya tinanong ni Hayakawa kung anong klaseng tunog daw ba yun. At sinabi ni Angel na siya nga daw ang nag-start ng engine ni Denji sa huling laban at ang boom sound na narinig niya ay kaparehas ng tunog na tinutukoy niya. Sa sumunod na pahina ay makikita natin ang Statue of Liberty ng USA at mapapansin na merong nag-uusap mula sa isang bahay. At yun nga ay ang tatlong magkakapatid na nag-uusap-usap tungkol sa paghahunting nila sa isang tao sa Japan at tinuro nga ng isa ang taong nasa TV na si Denji at balak nilang patayin ito at iuwi sa Amerika at babayaran sila ng malaking halaga kung saan umabot ng 2 milyong dolyar at nakakasiguro daw ba ito na tama ang perang ibabayad sa kanila at ang trabaho nga daw na ito ay sobrang delikado at hindi po pwedeng malaman ng publiko na sila ay nag-e-exist at sinabi naman ng isa na meron palang chance na mamatay sila kaya wag na lang daw nilang tanggapin ang trabaho na to at sumabat naman ng isa pa na silang magkakapatid ay hindi mamamatay kaya tinanong naman ng isa kung na-imagine ba nila ang pagkamatay niya at paano naman daw itong isa pa at kung siya daw ba ay naiisip niyang mamamatay ang sarili niya. Ang Gun Devil nga daw ay winasak ang buong bahay nila at kasamang namatay ang buong pamilya nila at silang tatlo na lang ang nabubuhay pa sa kanilang pamilya kaya kahit silang tatlo ay makain pa ng isang devil or malason ng pagkain ay hindi daw sila mamamatay dahil sila ay immortal. At dito na nga natapos ang chapter 53